May tanong sa akin, "Good morning, Boss Rai. May nag-text po sa akin na may schedule daw po sa municipality namin para isettle ang utang ko sa online lending. Wala naman pong nakalagay kung anong OLA company. Totoo po ba ito? Sana masagot nyo po para di po ako mabahala." Notice of ongoing municipality settlement for online lending company. Good day! Inform ko lang kayo na magkakaroon po tayo ng final municipality settlement sa Lunes, December 8, 2025, 2:30 PM sa inyong lugar para ma-finalize ang reklamo laban sa inyo dahil sa hindi mo pagbabayad ng tama sa online lending company. Ilang beses na kayong pinaalalahanan ukol sa nasabing obligasyon, ngunit ito'y inyong sinasawalang bahala. Upang maiwasan ang mga ganitong aksyon, maaari kang mag-text o tumawag sa number na ito para sa mabilisan na transaksyon. Inaasahan namin ng iyong mabilis na pagtugon. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin natin kung may katotohanan po yung pinapadalang mensahe sa inyo na na meron daw pong municipality settlement sa inyong pong lugar. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadalang mensahe. So, may nagpadala raw ho ng mensahe through text na may schedule daw po na municipality sa municipality settlement ng utang ng online lending. Ayaw naman pakilala. Nakita nyo, ganyan kaduwag yung mga bugok na yan. Hindi nagpapakilala. Talagang tatakutin lang. Pato kayo maniniwala, nakita nyo. Diba? Doon pa lamang po sa pinadalang mensahe. Diba? Wala hong pangalan ng online lending apps. Online lending. So, ibig sabihin po, tinatakot lamang kayo. Kasi yan, kung talaga meron kayong complaint sa municipality, yan, dapat yan may pangalan. Tsaka, there's no such thing as complaint sa municipality. Kung yan po sa municipality, dapat yan small claims case. O bakit municipality settlement? Hindi ho pakikialaman ni mayor yan o kahit sino man tao dyan sa munisipyo. Mga siraulo talaga, may panakot lang. O ito po yung pinadala hong mensahe. Notice of ongoing municipality settlement for online lending company. O paano naging ongoing? Diba? Yan mahirap sa kanila. Ala naman kayo nakukuha ang imbitasyon pero ongoing. Di po ba? Tapos ito daw po. Good day. Inform ko lang kayo na magkakaroon tayo ng final municipality settlement sa Lunes, December 8, 2:30 PM. Nakita niyo po? Final na daw po. Asan yung una? Asan yung pangalawa? Bakit nagkaroon ng final? At saka tingnan nyo ang data, December 8, 2025. Ngayon po yun. Holiday. Sarado po korte niyan. Sarado po ang municipality niyan. Siraulo tong mga to. O di po ba? Bakit po kayo maniniwala sa mga katangahan niya mga yan? Sus Mario, mga wala ho talagang alam sa batas. Nakita nyo, itinaon po December 8, 2025. May mailagay lang pong date. Hindi na inalam kung holiday yan o hindi. Holiday ho ngayon. Doon sa nagpadala, tingnan nyo kung meron talaga. Wala ho yan. Mario, Tapos sabi pa, sa inyong lugar, para ma-finalize ang reklamo laban sa inyo sa hindi pagbabayad ng tama sa online lending company. Nakita nyo? Ifa-finalize daw po yung reklamo. Para saan? Di po ba? Kasi kung sila talaga ay kumpanya, dapat yan diniretso nila sa sa small claims court. Hindi nila magawa kasi wala kakayanan yung mga bugok na yan. Lalo yung mga illegal, wala kakayanan niya na magdemanda. Bakit hindi naman juridical entity yan Wala silang karapatan magdemanda.
Bukod ho dun, hindi ho yan tutungtong ng korte dahil takot yan. Mababaliktad yung mga yan dahil sa mga kawalang ang ginawa niya mga yan sa inyo. O yung harassment lang po na ginawa, yung mataas na interest, yung auto-disbursement, o yung mali pong pamamaraan nila ng marketing. Di po ba? Yung The Truth in Lending Act, sinaway nila. O nakita niyo, napakarami hong batas na hindi sinunod yung mga bugok na yan. No? Kaya ginaganyan kayo niyan kasi tinatakot ho kayo. Dahil siyempre, pagka tayo ho natakot, gagawa ho tayo ng paraan na mali. O yung mga tapal-tapal system, di po ba? Eh dyan ho magsisimula yung kalbaryo ng buhay nyo. Pag sinimulan nyo ho yung tapal system na yan. Totoo po yan. Marami na ho, no, tayong kababayan, ang nagsisisi dahil ginawa po nila yung tapal system. Sa kagustuhan ho nila magbayad, tinanggap nila yung mga offer ng mga kapatid dito, mga bugok at abusadong online lending apps. O, ano yung sinasabi nilang ayaw nyo magbayad? Gusto nyo magbayad. It's just so happen, napapunta kayo dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Hindi nyo naintindihan yung inyong hinihiram. O, importante ho yun. Di po ba? Napakahirap naman po, di ba? Manghihiram ka. Hindi man lang ho in-explain. O, kung magkano yung na-approve, magkano idinagdag na interest, gaano kahaba, o di po ba? Paano nyo po mapaghahandaan? Wala nang credit investigation, wala nang verification, wala nang evaluation, hindi pa i-explain, aba, hindi naman na makatwiran yun, hindi na makatao yung ginagawa nila na yun. Di po ba? Kasi, bakit nila kailangang gipitin yung mga tao? Di ba? Sige, nandun na tayo. Mabilisan ho talaga. No, ang pagpapautang niya. Mabilis talaga. In 5 minutes. Oh. Kaya lang po, mabilis din ang sakit ng ulo. Yun ho ang masakit dyan. Oh, tapos tuloy ho natin, no. Para daw ho kasi daw ilang beses na raw ho kayong pinaalalahanan doon sa obligasyon nyo. Ngunit pinawalang bahala nyo raw po. Ha? Kailan kayo nagbigay ng tamang pagpapaalala? Puro pabalagbag kayo. Mga siraulo kayo. Yan ang mahirap sa inyo eh. Sa inyo ang pagpapaalala, yung panghaharas. Mga siraulo. Hindi ho ganyan ang tamang paniningil. Hindi ho ganyan ang tamang yung pagpapaalala ng utang. Yes, nandun na ako. Nakahiram sa inyo yung mga kliyente nyo. Pero wala kayong karapatan na walang yain yung mga kliyente ninyo. Hindi nyo nabili buhay niyan. Mali na nga yung pamamaraan nyo ng papapautang eh. Pati ba naman yung paniningil, mali pa rin. Abay, sira ulo talaga kayo, Ala na kayong matinong gagawin. Mario Joseph. Tapos, malalaman mo talagang harassment lang. Yun nyo. Upang maiwasan ang mga ganitong aksyon, maaari kang mag-text o tumawag sa number na ito para sa mabilis na transaksyon. Inaasahan namin ng iyong mabilis na pagtugon. Akala ko ba nasa municipality na? Final na. O bakit ganyan? Diba? So halatang halata po, no, na talagang pananakot lamang. Sinisira po yung diskarte ninyo. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, no, at sa mga nakaka-receive po ng mga ganitong klaseng mensahe, well, ang masasabi ko lamang po, mapapayo ko lamang is isang tabi nyo lamang. Kasi ito'y pamamaraan po nila, no, upang pumasok sila sa ating isipan. Nang tayo po'y malito, nang tayo'y masira ang diskarte, no, para po tayo gumawa ng hindi tama, no. Itigil na ho natin yung tapal-tapal system na yan, no, kasi wala namang idudulot na matino yan eh. Mas mainam po pag-ipunan po ninyo yan, no, tsaka nyo bayaran ng buo. At isang tabi syempre kung ano man yung proof of payment po ninyo, no, kasi wala naman yung ibang makakabura ng nyo na utang nyo kundi kayo lang din eh. Okay? Pagkayan po yan illegal, okay, fly by night. Kung ano lamang po, yung i-disburse sa inyo, yun lamang po ang bayaran po ninyo. Now, kung yan po legitimate, no? At nakikipag-usap kayo ng maayos, tapos sa panghaharas pa rin ang inabot nyo, tigil nyo. Pero pag-ipunan nyo po yan, no? Paglaanan nyo ng panahon. Kaya ko po sinasabi na isang tabi nyo lamang po kasi napakahirap po na dagdag pa sa isipin nyo yung harassment po nila. Pagtuunan nyo na lamang po ng atensyon is yung kaya nyo pong kontrolin. Di, syempre, yun po yung sarili po natin. Diba? Yung ating buhay, yung ating hanap buhay. Pero wag nyo kakalimutan na yan po'y pag-ipunan para po mabayaran nyo. Kasi, ulitin ko po, walang ibang makakabura niyan, kayo lamang po.
Okay? Hindi ho yan mabubura ng mga alok dyan sa mga messaging apps na yan, sa mga social media na yan, na mga buraburagang na yan. Wala ho. Wala hong ibang makakabura niya, kundi kayo lamang, kailangan nyo po yan bayaran. Nakahiram po tayo. Ulitin ko, pagka yan illegal, kung ano lang po na-disburse sa inyo. Ngayon, kung yan po ay legitimate, makipag-usap kayo, pero pagka hinaharas pa rin kayo, itigil nyo. No? Tapos, syempre, pag-iipunan natin yan, pero huwag nyo kakalimutan na i-complain. Okay? Nandyan po sa aking description box, yung mga ahensya po ng gobyerno, pati po yung kanilang email address, para po dun sa inyong mga complaint. Make sure po na yung inyong mga attachment po, ibig sabihin po, ito po yung inyong mga proof na sila po ay nangharas sa inyo or hinaras kayo, kailangan naka-attach, no? Doon sa mga malalayo po, pwede nyo pong gamitin yan sa mga taga-probinsya po. Ang mga taga-Metro Manila po at Karatig probinsya, dyan po sa Pasay, mayroon pong one-stop shop dyan, okay? Ang mga sangay po ng gobyerno na maaari po nating pag-filean ng complaint, SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAOK. Okay, yan po yung mga ahensya ng gobyerno na maaari po nating lapitan at filean po ng complaint. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.